tagal ko naghintay sa'yo na hindi ako kumain. Tapos ang dala mo, beef. Dala ko bakal din. Ang bihira, no? Kung alam ko lang na beef yung dadali mo, kumain na lang sana pala ako kanina. Ang bihira, no? Nagalit pa kay Mahal na Reyna, no? Magluluto yata si Mahal na Reyna, mga kainis, ano? Kasi nga bawal sa akin yung beef. Sino kakain ng beef, mga ikaw? Ako. Ay, nga pala eh. Wala eh. So, ano ba lulutuin mo ngayon? Magluto ka itlog? Sure. Magluto si Mahal na Reyna ng itlog na mga kainis. Haluan niya ng onions. Naku, masarap din. Yan ang hihintayin ko ngayon dahil nagluto tayo ngayon ng brown rice, mga kainis. Na may kasamang red rice. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Bay talaga ng asawa ko. Pinagluto pa talaga ako ng itlog. Oh. Thank you, Mahal na Reyna. Kung nakakabasa o nakakapanood kayo ng mga mga geographic, gano'n. 'Di ba minsan may mga nadidiscover ng mga footprints ng mga nabuhay nung unang panahon ng mga tao or mga hayop, ano. Parang ganito rin 'to, eh. Pag natabunan ng mga snow, lupa, tapos naghukay. Halimbawa, mayroong ginagawang building, or construction or project, tapos meron silang madidiscover na mga footprints ng mga unang tao na nabuhay nung araw. Ito, tingnan nyo ito, mga kainis, Ito, hula ko ang sapatos na suot nito, ang tsinelas na suot nito ay Crocs. Ayan, tama ba ako? Crocs. Yan. Bakat na bakat pa yan, 2007 pa yata ito, no? Yan. Never ending shoveling snow, mga kainags, araw-araw. Kuminto yung snow ngayon, pero mamayang gabi mag-i-snow na naman daw ayon sa forecast. So halos 1 linggo na tayo nagsho-shovel ng snow natin pagkagising natin sa umaga. Buti na lang may mga gamit tayo, nakakatulong sa atin tong blower, Yan. Ay, salamat, natapos din. Salamat, hindi tayo gumamit ng pala ngayon at hindi sumakit ang ating likod at balakang. Ayan, mga kainags, Ay, salamat, Panginoon. Ikaw ba yung naka-Crocs kagabi, Ma? Naglakad doon? Sa'yo pala yung Crocs na nakita kong naka-mark, naka-footprints. Nakalagay Crocs. Oh, Crocs, nabasa ko. Sa'yo pala yon. Ikaw pala ang salarin. Tinapakan mo ang snow kaya nahirapan ako mag-shovel. Hindi ko natanggal. Kahapon. Tapos biglang nag-snow nung gabi, Ganon talaga eh. Maganda ka kasi. Ito kasi dyan. Parang ako gwapo. Yeah. Ay, baka pumangit ang panahon. Lumakas ang hangin lalo sa labas. Ito na yung kasi yung panganay na prinsesita natin, mga kainags, meron siyang tinawagan na magkakabit ng gulong ng winter tire ng sasakyan nila. Ayan, meron palang ganun. Ma, pakabit mo na rin yung gulong ng sasakyan mo. Andito na, Ayan, mga kainags. Ayan yung bunsong, ayan yung panganay natin, Ayan, ayan. Tapos yung nakakulay brown, tinawagan nila para pumunta sa bahay at palitan yung winter tire. Ayan, sandali lang. Okay pala yung ganito, Ma, Ayan, labas mo na yung gulong mo, Ma. Nandun pala sa garahe. Ayan yung panganay natin. Ayan yung panganay na prinsesita natin, mga kainags, Ayan, tinatanggal na yun. Kinukuha na yung winter tire. Papakabit na. Ayan, Ayan pala. Tapos nandun na rin yung mga gamit ng magpapalit ng gulong. Tapos na kaagad, Ang bilis, Bilis, Ayan na yung mga bagong gulong, mga kainis, nakakabit na yung winter tire ni panganay na prinsesita. Ayun, babayaran na nila ako. Magkano bayad niya, tayo? 100? Ayos na, 100 na yun. Kumbaga, $25 isang gulong palit. Ayan, okay na.
Ay, umalis na yung ano, nagkabit ng ano, ng gulong. Ayan oh. Nilalagay na sa plastic bag yung mga all season na gulong, mga kainags, ano. Papakabit na lang uli yan pag summer na. Ganda ah. Kailangan na nating ikabit ang black heater natin. Tingnan natin kung merong kuryente rito. Sana meron, ano. Pag hindi umilaw to, walang kuryente. Oh my gulay. Yan. Tingnan natin kung merong ilaw. Walang ilaw. Ibig sabihin walang kuryente. Useless kung isasaksak pa natin. Maghahanap tayo tuloy ngayon ng ano, ng saksakan na may ano, na may power, mga kainags, ano. Siguro lilipat na naman natin yung sasakyan natin doon. Pero bago natin ilipat, hanapan muna natin ng kuryente. Baka mamaya pag nilipat natin wala namang kuryente, sayang yung moves natin. Ay, nako po. Hindi ko alam kung binubuksan nila yung ano rito o bubuksan nila pag yung talagang matindi na yung lamig, ano. Saksak muna natin. Ito. Wala ring kuryente, walang ilaw. Dapat mayroong ilaw ito eh. Pag may... Ay nako. Huwag na muna natin saksak. Nakaka-frustrate lang, ano, pag yung nakapag-parking ka na, tapos sasaksak mo yung block heater mo, yung cord. Walang kuryente yung pagsasaksakan mo, no? Nakakapanghina. Ano ba naman to? Magre-reklamo na nga ako rito. Pasok muna tayo. Puting puti. Ayun na naman yung bulkang mayon, mga kainags, oh. Hindi gumagalaw yung usok, ano? O siguro malayo lang kaya hindi gumagalaw. Yan. Ayos. Mabuti naman at hindi nag-snow ngayon. Nakakatuwa naman, ano? Wala tayong tatanggal ang snow sa ano natin, sa ating sasakyan. Ayos. Pero medyo malamig pa rin, mga kainags, ano? Syempre may snow eh. Ayan, no? Yan. Ayos. Ganto ba naman ang ganto kasarap umuwi, ano? Yung pagod ka na sa trabaho, tapos pag uwi mo, sasakay ka na lang sa sasakyan mo. Hindi yung pagod ka na sa trabaho eh. Pagdating mo sa sasakyan mo, magtatanggal ka pa ng snow. Pag minalas-malas ka pa ayaw pa umandar na sasakyan mo dahil na-drain yung battery sa sobrang lamig, no? Hindi, ganun talaga eh. Ayan, dito tayo. Buti naman chicken. Dala ni Mahal na Reyna. Tsaka may kanin. Hindi pwede, may ano to? May hipon. Pwede yan, konti lang. Ito pala, ano pala to crabs, no? Konti lang kainin natin, mga kainis, ano? Dahil sa ating uric acid level baka tumaas na naman. Pero ito, konti lang bibirahin natin. Konti lang. Gabi ngayon Mahirap na, baka ma-impatyon tayo. Sumakit yung tiyan natin Nakarang taon, di ba? Hindi tayo natunawan, hospital pa tayo. Kaya mahirap din yung masarap kumain Puro buhangin tong mat namin, mga kainags, ano yan, Kasi yung mga dumadaan dito, pagpasok sa bahay, dumidikit kasi sa sapatos nila yan, yung buhangin, kaya bumagsak sa mat. Kailangan ko lang tanggalin to. Pagpag, yan, wala na. Mabuti naman hindi na nag-snow, mga kainags, ano? Ayan yung mga buhangin, na nilagay natin, kung napapansin nyo, para hindi madulas, para kumapit yung mga buhangin sa see-through, mga black ice. Ayan, para hindi madulas yung mga yung mga dumadaan. Inutusan po tayo ni Mahal na Reyna na pumunta doon sa winter tire kasi o-orderin natin yung yung original na gulong na winter tire ng ating bunsong prinsesita. Sabi ni Mahal na Reyna pumunta daw ako doon ng personal para mabayaran ko ng personal. Ayaw niya kasi yung yung Interact. Baka mapunta sa iba.
Para sigurado makuha na rin natin yung original receipt. Tara po, samahan niyo po ako. Inutusan po tayo ni Mahal Reyna na pumunta doon sa winter tire kasi orderin natin yung yung original na gulong na winter tire ng ating bunsong Princesita. Kaya sabi ni Mahal Reyna pumunta daw ako doon ng ng personal para mabayaran ko ng personal. Ayaw niya kasi yung yung Interact. Baka mapunta sa iba. Para sigurado makuha na rin natin yung original receipt. Tara po, samahan niyo po ako. Dito na tayo sa pinupuntahan natin mga kainags Ay, buti naman sumikat na si Haring Araw Kanina hindi nakasikat Yan. Nako. So ito mga kainags Order lang tayo. Hindi pa naman natin makukuha yung gulong ngayon. Importante meron lang tayong i-report kay Mrs. na yung kanyang ipinag-uutos ay accomplish. Ayos na mga kainags naka-order na po tayo. At nakuha ko na rin yung resibo. At is importante, talagang pinuntahan natin, ay abot natin yung pera sa kanila, sigurado. Tapos ang orderin nila ngayon, bukas daw darating mga kainags at tatawag sila sa atin bukas. So yun, okay na. Mission accomplished na tayo, wala tayong problema. At hindi na tayo kukulitin ni Mahal na Reyna. Wala akong magawa Si Mahal na Reyna kahit pagod na talaga ako, basta pag may inutos talaga syempre kailangan sundin natin At nako mahirap na at baka hindi magluto ng pagkain si Mahal na Reyna ngayong araw na to. Wala tayong makaing masarap na pagkain. Yan. Hindi, talagang kailangan ko rin pumunta rito gawa nga ng para sa gulong ng ating Princesita. Syempre gusto natin yung ating family, mga anak natin, yung asawa natin di ba, alam natin na safe yung kanilang mga gulong. Kumbaga, madudulas pa rin pero syempre mas naka-design kasi yung mga yung mga winter tire para sa mga madudulas na daan ngayong winter. Sa snow mga kainags Yeah, syempre gusto natin pag-uwi natin ng bahay makikita natin yung family natin na nandoon na rin sa bahay safe. 'Di ba? Syempre kailangan natin mag-invest sa ating mga sasakyan, especially sa gulong. Pagka ganitong madulas ang daan. Nung pauwi na po tayo ng bahay, yan po, nadulas po ako dyan, Kasi nga po pala, hindi pa po pala natin napapalitan ng winter tire yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Nadulas pa ako kanina, mga kainas. So ngayon lang, pagka-park ko rito, nadulas ako doon, Nagtataka ako, ba't ako nadulas yung pala, yung winter tire ni Mahal na Reyna ay hindi pa natin na ipapakabit, Kasi naka all season pa rin siya hanggang ngayon, Kaya pala sabi ko, bakit parang dumulas, Yung pala, kaya pala. So papakabit na rin po natin yung winter tire ni Mahal na Reyna. Tatawag tayo doon sa mobile changer o tire changer katulad nung pagpalit ng gulong ng ating panganay na Princesita, di ba? Dito dito pupunta, dito na magpapalit ng gulong yung tire changer. Hindi ka na pupunta sa talyer. So sila na mismo yung pupunta rito. Yan, grabe. So yung gulong ng ating bunsong Princesita mga kainags ay medyo mahal kasi nga pala ang size nun ay 18 yung laki parang yung gulong ng truck ko 18 din, kaya pala medyo mahal mga kainags winter tire 1,000 pero mura na yon kung sa tutuusin pagka winter tire. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung winter tire ng bunsong Princesita, naghumingi na rin tayo ng quote sa Canadian Tire, sa Costco at kung saan saan pa, ay nasa 1,500 po, minsan nga ng 1,600 pa. So sabihin natin naka-less siya ng 500 Canadian dollars sa kanyang winter tires. Tsaka yung winter tires naman na yon, siguro it takes mga 5 years o 6 years bago palitan kasi meron pong expiration daw yung mga gulong. 'Di ba? Kasi pag summer naman papalitan niya naman yan nung all season pang summer. Kasi doon po sa mga hindi nakakaalam, yung winter tires po ay medyo malambot yan Pagka ginamit mo sa summer, mas madaling mapudpud. Kaya yun, mas magastos talaga. Dito sa Canada sa mga sasakyan papalit-palit ng gulong. Pero ang alam ko po sa Quebec or Montreal, Quebec, pagka winter po ay obligado ka, is a must na dapat po ay magpalit ka ng winter tires dahil mape-penalty ka pag hindi ka nagpalit ng winter tires. Meron silang batas yata na ganun Yan, taga Quebec, pwede kayong mag-comment Maraming salamat po.
Yun mga kainags, ano, sabi sa akin ni Mahal na Reyna, kaya pala nadulas tayo kanina, hindi daw po natin na ilagay sa snow mode yung kanyang sasakyan kasi naka-normal lang tayo. Ayan po, kung napapansin nyo, ayan o, meron nakalagay na snow. Ayan o, snow. Dapat daw nakaganyan para siya ano, kukontrolin ng sasakyan. Yung sasakyan daw po ang magkukontrol, depende sa panahon. Galing no, dito lang daw yan, pipindutin dito. Eh malay ko ba sa mga brand yung sasakyan, eh hindi pa ako nagkakaroon ng brand new na sasakyan, eh puro second hand lang tayo eh. Buti pa si Mahal na Reyna, oh, pambihira, naka brand new kaagad, ano. Hindi, sa bagay, nagtiis naman ng 6 na taon si Mahal na Reyna doon sa kanyang 1999 Honda Accord na kailangan na talagang palitan. Ha? Bumili ka na next year. Ay, ayoko, bayaran muna natin yung bahay bago ko mangungutang ng sasakyan. Priority ko bahay. Pag nabayaran ko na yung bahay, eh hindi ko na kailangan bumili ng bagong sasakyan dahil mas madalas akong umuwi ng Pilipinas. Doon ako lagi. So baka bakasyon na lang tayo dito sa Canada, no? So yan mga kainags, ano, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message, at maraming salamat po. Hanggang sa muli.